sana tuloy po sa pag-ibig magkalas ng mga hindi ko balikan. Sana baguhin po ang aking kapatid siya. Sana baguhin siya sa mga ituloy siya. At piliin niya ang kinalabasan na binigay sa akin. Panginoon, salamat po ang namin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige, balik tayo.
nandito muna tayo. Huwag mo tayo lumabas. Baka kung anong sabihin sa atin ng mga kapitbahay. Kasi yun lang, hindi pwede yan eh. Bakit Kasi hindi kami pwede? mga kaibigan ko. Kaibigan? Sino mga kaibigan? Sinama mo dito kahapon? Ikaw, Earl, tigilan mo nga yung mga kaibigan mo. Basta makipulin sa'yo. Baka nakalimutan mo. Tanda na ako. Alam ko na ang mga tama at sa mali. Kaya Yes, diyan ka na. mo. Alis na ako. Uy, bumalik ka rito! Man. Gantihan ka. Oh, gantihan. Gantihan ka. Gantihan. Gantihan ka. Uy! Ay, may man. Ay, kumain kami sa hapon. Eh, pre, ano mo na? Tawag ako ng kasama natin. Nakain na. Uy! Man! Man, lasing man! Man! Una ko, halika na! Baka kailangan natin matulakan doon sa ospital. Baka maubos na siya ng dugo. Bakit naman hindi ka nakikinig sa kuya mo? Bakit lumabas ka pa? Ano na nga yung nangyari sa'yo? Alam mo namang nasa kulungan pa yung tatay mo. Mga masaway talaga kayo. Dok, good morning. Kamusta po yung anak ko? Ano na ang kalagayan niya ngayon? Okay lang po siya. Buti na lang po maawas natin yung ambulance. Tawagin niyo po ulit na Ay, ito mo ko na. Anak, okay ka daw din sa akin ng doktor. Mabuti sa alaman mo. Anak, habang nandito ka na, bantayan mo muna yung kapatid mo. Uuwi mo na ako sa bahay. O walang gagawin natin. Ay, sige. Muna tumayo! Sugat mo, hindi pa magaling! Kuya, sana kung ginawa ko lang sinabi namin na ginawa ko sinabi mo. Hindi ako magkakalit doon. Kung naisipin niyo, Earl, mahalaga ligtas ka at yung masama nangyari sa'yo. Nakikinig talaga ang Diyos sa mga nananampalataya sa Kanya. Sa akin kaya, pakikinig kaya ka, kung hindi ako ng tao sa kanya, katulad ng pakikinig ng tao sa'yo, ano sa tingin mo? Pakikinig kaya. Ano ka ba? Siyempre, makikinig ang Diyos. Ang Diyos yung mga bagay na. Ang tayo siya makinig sa mga taong humihingi talaga ng tawad sa Kanya. Manampalataya ka sa Kanya, Earl. At ipabago ang buhay. Dapat kuya, ikaw, tulong na. Sige, kanya ko muna. Tawagin ko muna yung nurse. Marami po ako sa aking mga
ba kay Edgar po? Ah, Edgar. Sige, pastor. Punta na kayo dito. Lalabas ko na. Edgar! Labas ka muna dyan. Nakausapin ka ng pastor. Hey! Gandang umaga mo. Magkakaroon ka na. Basta pa, Pastor Bong. Okay lang. Kamusta ka naman, Edgar? Okay lang. Medyo boring dito sa loob, pero kakayanan naman. Pero, tama eh, no? Pero alalahanin ko rin, Edgar, na kasama ko pa rin ang Diyos kahit nasaan ka. At syempre, ganoon din para sa pamilya mo. Maraming salamat, Pastor. Bagay, yung mga nanditong araw ko nga po sa loob nare-realize ko yung mga nagawa kong kasalanan. Tapos lalo akong matrapit sa Diyos sa atin. Malapit ka rin po. Pagpasok dito sa kulungan. Salamat. Siyempre, salamat din sa Diyos kasi pinigyan na yan ng pagkakaroon na makilala kami. Kahit sa ganitong sitwasyon, di ba? Pero alalahanin natin, mapatawaran ng Diyos na bibigyan niya sa atin para mabigyan tayo ng bagong pagkakataon at bagong buhay. Sige po. Saka gusto ko nga po pala sana yung panalangin ng mga kamag-anak ko na nasa labas. Kasi maliit ako yung anak ko sa hospital. Sige, panalangin natin. Sino ba? Asawa mo? Anak mo? Yung anak ko po. Sige, panalangin natin ito. Kaya rin namin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong pagkakataon o buhay na binibigay ninyo kay Edgar kahit nandito sa kulungan. Inaalala po namin ang kanyang anak na nasa kulong na nasa ospital na bigyan niyo rin po siya ng pangalawang pagkakataon o bumalingin po siya o anong po nangyari sa amin. Hanggang ngayon din po, inaalala po namin ang pamilya ni Edgar sa labas na sana sila ay ligtas palagi at gabayan niyo po sila sa kanilang mga buhay. Muli napakasalamat po kami sa oras at sa pananagin po sa amin. Ganyan po sa mga bulugay na naging sa amin. Ito po ang kailangan sa Panginoon ni Jesus. Amen. Sunod ulit tayo. What's up? Pina? Kailangan mo ito. Kenapa? Ako naman doon. Ano na ba itong nangyari sa buhay namin? Yung anak ko, andun pa sa hospital. Yung tatay naman niya pasaway, andun naman sa kulungan. Ay, Ano totoo na. gagawin ko ngayon? Bukay, totoo ka. Na, mabuti, andito ka. Ano ko yun? Ako na lang yun, Ray. Sige tayo. Tawag ko sa dito. Okay naman si tatay at si Earl. Mabuti naman kalagayan. Ano yung nangyari sa buhay natin ngayon? Nakarasahan ba tayo ngayon dahil sa ating mga kasalanan? Hindi na ba maubos ang mga problema na ito? Nay, huwag mong isipin yan. Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo. Hindi tayo papabayaan. Hindi ba? Si Jesus na ito yung nangyari sa kanya, hindi dito sa lupa. Ngunit, isipin mo, Nay, nagtiwala siya sa Diyos at alam niya tapat ng Diyos at hindi tayo papabayaan. Nay, magtiwala ka sa Diyos, Nay. Malalapasan na natin ito. Ha? Salamat ha. Alam ko, nag-alala ka sa atin. Pero alam ko, anak, ikaw ang ginamit ng Diyos para makilala namin ang iyong kapatid at ang iyong ama. Ikaw ang ginamit ng Diyos para sa amin. Salamat. Salamat sa Diyos. Ma, sana makapunta kami sa simbahan para lang po matutunan ng Pilihan ng Diyos. Sige anak, susubukan ko. Kung ano po ito, Sige.
good morning sa inyo mga kapatid. At, and mga kapatid, tinatawag ng Diyos ang mga may alalahanin o may problema. Kung ikaw ito na dumating dito sa ating simbahan na may pagsubok o may naalala sa kanyang buhay, alalahanin lang natin mga kapatid na si Jesus ang sagot sa ating mga pagsubok o mga problema na ating kinakarap. Kaya, mga kapatid, nais ni Jesus na nais ng Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya dahil siya lang ang sagot sa ating mga pagsubok, lalo na sa ating mga kasalanan. Hinintay tayo ng Diyos na tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Yun, mga kapatid, tayo ay manalangin na Panginoon, maraming salamat sa araw na ito ay binigay mo sa amin. Salamat dahil binigay mo sa amin si Jesus na aming Panginoon ang tagapagligtas. At salamat sa magandang loob na pinagkalaw mo sa amin upang tanggapin ka namin bilang aming Panginoon ang tagapagligtas. Sa aming pag-uwi, ingatan mo kami at protektahan mo kami. Kailangan po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan mga kapatid, see you next Sunday at sana magkita-kita pa tayo. Bye-bye! Hello? Oo, madam. Tsaka, ma, nag-text mo sa akin yung nurse. Magaling na ako si Earl. Magaling na mag-isa niyo daw siya. Sige anak, mabuting balita yan. Tara na, puntahan natin sila. Sige, nurse. Ay na. Ay, mga anak! Salamat sa Diyos at ito na yung mabait ng asawa ko na. Kain tayo. Kasi ka, ma? Oo! Pasensyahan na ko, ha? Pero Ay, sarap. masarap yan. Ang maliit to, ma? Ay, ma, Earl. Tsaka pala. Huwag kang kalimutan sa Sunday, ha? Huwag tayo sa church, ha? Sige na. Maganda yan. Basta matagal-tagal na rin akong gusto talaga na magsimula ng personal. Kuya, okay pumunta. Nasa hospital ako. Nasal ako eh. Kaya gusto ko rin makilala na ng lugar. Oo, anak, sasama kami sa inyo para lubuksan na itong magbago itong tatay mo, itong mabait mong kapatid. Kaya sama-sama tayo, masaya ng buhay natin. Kaya naman, tayo na tayo. Tara! Tayo.
God bless you. Okay. Ngayong araw na ito, no, napakasaya. Narinig ko ng balita dahil yung family ni Brother David ay nag-church din sa ating simbahan. No? Pwede ba natin silang i-welcome? Palakpakan lang sila. Okay, pwede ba natin silang ipanalangin? Taas natin natin kamay sa kanila. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa buhay na ibigay mo sa pamilya ni Brother David na ang kaligtasan ay dumating sa kanilang pamilya. Naniniwala kami na kumikilos ka, Panginoon, sa buhay nila. At ang iyong kaligtasan ay para sa lahat, Panginoon. Matanggap sa iyo sa buong huwag na naming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome po sa aming simbahan. Welcome po. Uwi na. Ano sasabihin ko? Oh. Is. See you next Sunday, mga kapatid. Huwag niyo kalimutan yung bring lunch, ha? Bring lunch tayo. Bring lunch. Brother David. Panginoon, dito po ako muli. Pero ngayon, masaya po ako. Salamat. Kasi pinapag mo yung hinihingi ko. Matagal ko ng pagdadasal. Salamat po Diyos kasi hinihinig mo ang mga hiling ng mga tumatawag sa pangalan mo. O Diyos, salamat kasi nagbago na ang aming pamilya. Salamat kasi nagbago na si Tay. Humigit sa pagbibisyo sa minsan sa sabong. Talib, nagmimigay na siya ng mga bandera truck. Si nanay din, bago na, hindi na siya nag-chismis. Si Jesus na pinapayag niya sa mga kaibigan. Salamat din po kasi nagbago na si Earl. Salamat kasi binigay niyo siya ng bagong kinabukasan, ng bagong buhay. Salamat kasi nagbago niyo siya sa mga masamang influensya. Panginoon, tunay na, ikaw kaya magbago ng iyong puso. Ang iyong mga nilita. Salamat Panginoon, sapagat ikaw ngayon dito. Sapagat ikaw ay dumidinig sa mga tumatawag sa iyo. Salamat Panginoon. Panginoon po. Patuloy pong gabayan ang aking pamilya. Sana'y patuloy sila magbago. Salamat po. Sa mga na Jesus, ang aking dalang. Ay, ang cute doon eh.